ito na sa isang tao. Ipinasal ni Chen Fei. Nagulat si Sang Ji nang makitang suot ni Jisoo ang korbata na ibinigay niya sa kanya. At sa buong pagpupulong, palaging pabirong sinasabi ni Jisoo na si Sang Yan ay kanyang nakatatandang kapatid. At sa totoo lang, ginamit ni Jisoo ang pagkakataong ito para alamin ang nararamdaman ni Sang Ji, kaya napagmasdan niya ang bawat pag-uugali ni Sang Ji. Dahil sa nakikitang madalas na Jisoo na talagang interesado si Sang Ji sa kanya. Pagkatapos kumain, tumanggi si Sang Yan na umuwi. Nang hindi sinasadya, nagpaalam si Sang Ji sa lahat. Ngunit nag-aalok si Jisoo na iuwi siya. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, tinawag ni Jisoo si Sang Ji sa kanyang palayaw, Gigi. Dahil dito ay natigilan si Sang Ji saglit. Pagkatapos iuwi si Sang Ji, binigyan siya ni Jisoo ng isang bracelet na may nakaukit na inisyal ni Sang Ji bilang regalo sa bagong taon. Tila kakaiba ang titig ni Jisoo noong gabing iyon, na nagpaisip kay Sang Ji kung ano ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ay nalaman ni Sang Ji ang tungkol sa kahulugan ng pagbibigay ng mga pulseras, ngunit siya ay nadismaya matapos basahin ng isang artikel isang paraan lamang ng atensyon mula sa mga nakatatanda. At dahil doon, ayaw niyang suot. Sa wakas nalaman niya na si Xiaoying ang babaeng nag-splash kay Jisoo sa cafe. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Jisoo na kung magkakaroon siya ng kasintahan, ipapakilala niya muna siya kay Sang Ji. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagulat si Sang Ji at natanto na hindi nakakalimutan ni Jisoo ang kanyang pangako. Pagkatapos, nagtanong si Sang Ji tungkol sa babaeng dinala ni Jisoo sa airport noong panahong iyon. Pagkatapos, ngumiti si Jisoo nang makita niyang nagseselos at nahihiya si Sang Ji. Lalo siyang naniwala na talagang gusto siya nito, ay isang katrabaho lang. Tila, humingi ng tulong si Jisoo kay Sion para ipaliwanag ang lahat kay Sang Ji para hindi siya magkamali. Pagkatapos noon, dinala ni Jisoo si Sang Ji sa sinehan. Gayunpaman, hindi naging maayos ang unang date nang hindi sinasadyang uminom si Sang Ji ng inuming naglalaman ng gatas at naging sanhi ng kanyang allergy. Kaagad na pinalitan ni Hintay para sa mga update mula kay Sang Ji tungkol sa kanyang unang date. Nagbihis ng maganda si Sang Ji para makita si Jisoo. Sa boss, palaging binabantayan ni Jisoo si Sang Ji at inaalok si Sang Ji na hawakan ang kanyang kamay para hindi siya mahulog. Pumunta sila sa sinehan para manood ng pelikulang hindi nila napanood noong nakaraan. Ang lahat ng uri ng atensyon kay Sang Ji lubos na nagpapasaya sa kanya. Nagulat si Sang Ji nang imbitahin siya ni Jisoo sa kanyang bahay, at tinanggap niya ang imbitasyon ni Jisoo na pumunta sa kanyang bahay. Lumalabas, naghanda si Jisoo ng birthday surprise sa rooftop ng kanyang bahay, pati na rin ang birthday cake na espesyal na inihanda para kay Sang Ji. Noong gabing iyon, napakasaya ni Sang Ji dahil ito ang unang karawan niya kasama si Jisoo. Inaasahan niyang ipagdiwang ito muli sa hinaharap kasama si Jisoo. Naghahanda si Jisoo ng regalo para kay Sang Ji at hiniling sa kanya na buksan ito pagka-uwi. Napagtanto ni Jisoo na si Sang Ji ay gaya ng maraming tao, kaya tinanong niya kung paano makuha ang kanyang puso. Ipinaliwanag ni Sang Ji na ang tao ay dapat nagwapo, mabait, mas matangkad sa kanya, at may parehong pananaw. Pagkatapos ay tinanong ni Jisoo kung niya. Lalong namula si Sang Ji nang purihin siya ni Jisoo at sinabing maganda si Sang Ji ngayon. Talagang maganda ang sitwasyon niyang karawan. Si Sang Ji ay nakakuha ng maliit na camera bilang regalo mula kay Jisoo at talagang gusto niya ito. Tapos marinig na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nakikipag-date sa isang mas nakakatanda, hindi siya mapakali at agad siyang pinayuhan. Tinanggap ni Sang Ji ang mungkahi ng kanyang kaibigan na subukan si Jisoo sa pamamagitan ng hindi agad na pagtanggap sa kanyang imbitasyon na makipag-date. Kung patuloy na maghahanap si Jisoo ng mga paraan para makasama siya, tatanggapin ni Sang Ji ang kanyang imbitasyon. Nagsimulang magduda si Sang isang araw, kinailangan muli ni Jisoo na kanselahin ang kanyang pakikipag-date kay Sang Ji at naisip na iyon lang ang pagkakataon niya para makita si Sang Ji. Kapag nagkita sila, si Sang Ji ay bumili ng cotton candy para kay Jisoo at sinabi na kung kakainin niya ang candy na ito ay magpapasaya sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na si Jisoo ay nagkaroon ng gayong matamis na suporta mula sa isang tao at lubos siyang nagpapasalamat. Nang dumalo si Sang Ji sa isang open na seminar sa kanyang campus, si Jisoo ay lihim na dumalo upang lumahok. Labis na kinabahan si Sang Ji nang patuloy na tumingin sa kanya si Jisoo kaya nagkunwari siyang tulog at nakapikit ang kanyang mga mata. Inilapit ni Jisoo ang kanyang mukha sa mukha ni Sang Ji at tinusok ang pisngi nito. Iniisip ni Sang Ji hinalikan